Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating panahon ngayon, sino ang dapat nating pakikinggan? Kung naniniwala tayo sa nagawa sa mundo na ating tinutungtungan. Okay. Tagalog ba yun? Yung namumuhay tayo. Saan tayo namumuhay? No? Namumuhay tayo sa mundong ito. Sino ba ang gumawa nito? Kung naniniwala tayo na may gumawa nito, at alam natin kung ano ang gusto niyang ating gagawin o gusto nating malalaman ang kaniyang kagustuhan, dapat alamin natin kung saan natin malalaman ang kaniyang mga salita. Kung naniniwala tayo sa Biblia, siyempre kung mga Kristiyano tayo, naniniwala tayo sa Biblia, paano ba nakipag-usap ang Diyos? Paano ba natin malalaman ang kaniyang mga salita? At kung alam natin ito, siyempre sasabihin natin tayo mga Kristiyano na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Biblia, alam natin ang talata sa Book of Hebrews na ang Diyos nakipag-usap noon sa Bisaya pakaraan, sa matandang tipan, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. At in the last days, sa mga panahon ngayon o sa panahong Kristiyano, dahil yung tinukoy nating karaan sa Bisaya pa, ito ay tumutukoy sa Old na panahon o Old Testament. Kapag Biblia kasi ang ating pag-uusapan, nahati lang ito sa dalawa. Yung sa Old Testament, ito ang tinukoy nating Old. Okay. Sa Bisaya, karaan. Ano ba yun sa Tagalog? Basta matandang tipan na panahon. Okay. At yung tinukoy sa Biblia na last days, ito na ang panahong Kristiyano. Nang na-i-reveal na ng Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. At huwag nating kakalimutan, sa ating paniwala, may mediator tayo. Kung pag-usapan natin, ano ba yung mediator? Yung kinasangkapan ng Diyos upang malaman natin ang kaniyang mga salita, ang kaniyang kalooban. Sa matandang tipan, napag-alaman natin na si Moises ay ginawang mediator ng Diyos sa Judaism religion. Kaya malaman natin ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan niya. Na hindi ko na lang isa-isahin ang mga bersikulo dahil hindi naman ako naka-memorize. Alam ninyo iyan, na ang mediator sa matandang utos o sa Old Testament, si Moises. At pagdating ng New Testament, ang mediator ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang one mediator between God at sa atin. Si Jesus Christ. Siya nga ang nagligtas sa atin. Ang kamatayan niya. Pero sa aral Katoliko, kung pag-usapan ang mediator o yung makatulong, halimbawa sa pagdasal, pwede itong magawa ng mga santo. Ibig sabihin, marami tayong mediator sa dasal. Dahil pwede namang idasal natin ang ating mga kasamahan sa pananampalataya.
At pwede tayong mag-ask ng prayer sa iba. So, kapag ang pag-usapan kanang yung makatulong na dasal, pwede tayong makatulong sa iba. So, pwede tayong maging mediator o sa Bisaya pa, tigpataliwala sa dasal. At maging sa iyong pagtuturo. Pwede tayong makapagturo. Pwede tayong kasangkapanin ng Diyos na malaman ang kaniyang kalooban, malaman ang kaniyang mga utos, malaman ang kaniyang mga salita sa pamamagitan natin. So, pwede tayong maging mediator sa pagtuturo. At kahit na sa ating korte, yung mga lawyer natin, mediator din ito. Di ba? Manlalaban. Di ba? Oh. Pero sa salvation, yung kung magtanong tayo, sino ba ang nagligtas sa atin, ang mediator na tinutukoy na ito ay isa lang, si Jesus Christ. Ito ang turong Katoliko. Dahil ang turong Protestante, aral Protestante, kapag nakabasa sila na si Kristo ang only mediator, sasabihin na nilang walang mediator sa ibang paraan. Di ba? Dahil ang mga santo, hindi nila tatawagin mediator din. Di ba? O instrumental savior. Walang ganong description sila sa mga santo. Sa atin kasi, ang mga santo, ang mga taong malapit sa Diyos, may influensya ito. Pwede silang makaligtas, pero ang kanilang pagligtas, instrumental lang. At pinahiwatig ito halimbawa ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:22, kung hindi ako nagkakamali sa pag-memo, okay, pag-alala sa talata. Kung hindi ako nagkakamali, unang Korinto 9:22, sinabi ni Apostol Pablo na yung mga ginawa niya sa bilang isang apostol, ginawa niya ito upang makapag-save o makapagligtas daw siya. Pero hindi niya inangkin na siya ang Savior ng mundo. Okay, si Jesus Christ. Pero ang kaniyang pagka-Savior, yung makatulong siya upang malaman din ang salita ng Diyos sa pamamagitan niya. Bali, instrumental lang ang kaniyang pagka-Savior. At saka yung sa dasal din. Pinahiwatig din ito sa Book of Hebrews, chapter 12, verse 22. Book of Hebrews chapter 12 verse 22 to 24 if I'm not mistaken o hindi ako nagkakamali, na yung hinga natin ng tulong sa langit ay yung ang Diyos, ang mga anghel at ang mga ang ating Panginoong Jesucristo at yung tinatawag na spirits of men made perfect. Ito ang mga banal sa langit. So, tama ang paniwalang Katoliko na ang mahinga natin ng tulong sa langit ay apat. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos din, na iisa sa pagka-Diyos ng Ama. At ang mga anghel, pwede din ito mahinga ng tulong sa kanilang mga prayers o upang mahatid ang ating mga dasal sa Panginoon. Pwede ito. At hindi lang mga anghel, spirits of men made perfect, ito na ang mga santo sa langit. Kaya, yung paniwalang Protestante kulang dahil ang itinuro nilang hinga ng pabor sa langit ay ang Diyos lang. Hindi sila hindi nila ginawang makatulong din ang mga anghel sa langit. Na ito ang tinuro ng Biblia, apat. Ang Diyos, si Jesus Christ, ang mga anghel at mga banal sa langit. Yung tinukoy sa Hebrews chapter 12 verse 22 to 24. Itong spirits of men made perfect. Ito ang mga banal sa langit. By the way, may nag-shout out dito sa live streaming natin. Paano ba basahin ito? Bored? Bans? Okay. Sana tama ang pagkabikas ko sa pangalan mo. Sabi ni
Bon Red Buns, maayong buntag bro. Okay. Maayong buntag din sa inyo. At dahil Tagalog ang ating palatuntunan, okay, Tagalogin natin ito. Magandang umaga po, bro. Okay, magandang umaga, bro. Okay, patuloy tayo. Sa matandang tipan, ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. No, mababasa ito sa Book of Hebrews chapter 1, verse 1 to 2, na ang Diyos nakipag-usap sa pamamagitan ng mga propeta. At sa mga huling araw, last day sa Ingles, ang tinukoy nito sa panahon ng Kristyanismo. Sa panahon ng paniwala natin sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ibig sabihin sa Christianity. Nasa Christian era na tayo ngayon. Malaman natin ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya, dapat nating alamin ang mga itinuro ni Kristo sa New Testament. In particular sa Gospel. Mga kapatid at mga magulang. Dahil nangangaral si Kristo, mababasa natin ito sa Gospel. Hindi tayo nakasentro sa paniwalang Kristiyano sa Judaism religion. Dahil sa Judaism religion, merong mga aral doon na hindi tayo obligadong susunod. Halimbawa, yung kosher law na bawal kainin ng baboy. Yung iba pa. At isiping karumal-dumal o sa Bisaya pa mahugaw yung mga Gentiles. Hindi tayo Hudyo o hindi Judaism ang ating religion, so hindi tayo obligado sa pagsunod sa aral na ito. Okay. Pero may mga utos naman ang Diyos sa mga Hudyo o sa Old Testament na ang nature nito ay moral. Common na batas ito, kaya to pa rin din natin mga Kristiyano. Halimbawa, yung 10 utos na bawal magnakaw, bawal yung idolatry, bawal yung lahat ng nasa 10 utos. Maliban na lang sa Sabat, dahil ang Sabat kasi ay 2 elemento. May binago natin sa essence ng Sabat, yung ceremonial essence ng Sabat, dahil pwedeng baguhin ito. Pero ang moral essence ng Sabat, hindi pwedeng baguhin ito at inaakusa tayo ng mga Seventh-day Adventist nating mga brothers and sisters na binago daw natin ang moral essence ng Sabat. No? Hindi kasi nila nauunawaan kung ano ang kaibahan ng moral essence of the law ng Sabat at ng ceremonial essence ng Sabat. Kapag Sabat kasi ang nasa isip nila, iisa lang elemento ang nasa isip nila. Moral lang. No? Yung paglipat natin sa araw, inunawa nila itong moral, which is wrong kung ating unawain ng buong Biblia. Ceremonial ito. Ang ceremonial essence ng Sabat sa Old Testament, yung Saturday, 7th day of the week. Ang pinalitan natin ito ng first day of the week na maging 7th day din kung sa Monday tayo magsimula ng trabaho. Di ba? Dahil maging 7th day naman ng Sunday kung Monday ang unang araw natin sa trabaho. Di ba? Kaya nga pinahiwatig sa catechism natin sa Catechism 1166, pinahiwatig na ang bagong 7th day ang unang araw ng simana. Ang first day of the week ang Sunday. So ito ang hindi matanggap ng mga kapatid nating Seventh-day Adventist. Ang alam lang nilang 7th day ay yung 7th day of the week lang. Alalahaning magkaiba ang kung sasabihin nating 7th day of the week at 7th day after 6 days works. Pag sinabing 7th day of the week, specific Saturday. Pero ang batas ng Sabat, kung babasahin natin ang Biblia, hindi specifically 7th day of the week. Ang sinabi sa batas o utos ng Sabat sa Decalogue, 7th day after 6 days works. Nagkataon lang na ang 7th day after 6 days work sa mga Hudyo noon is Saturday. 7th day of the week, kaya Saturday ang special na araw nila sa pagsamba. Pero ang tanong natin, pwede bang gawing 7th day ang Sunday? Sino ba ang nangangaral na hindi pwede? Hindi pwede. Maliban na lang kung moral essence of the law ang pagpipili sa kung ano ang unang araw sa trabaho.
Dahil kapag moral ito, hindi ito pwedeng mabago. Pero sa 10 utos, hindi sinabi na ang Sunday always to be the first day of work. Hindi sinabi. Di ba? May utos ba sa 10 utos o moral law na palaging Sunday ang first day of work para hindi malipat ang 7th day? May ganong aral ba sa Biblia, mga kapatid at mga magulang? Wala. So, moral essence of the law na may araw ng pagsamba. Pwede itong tawaging 7th day after 6 days works dahil pwede naman ang Sunday nito, di ba? Ano ba ang unang araw natin sa trabaho ngayon, sa ating panahon ngayon? Hindi na Sunday dahil ang Sunday sa Bisaya pa pula, red. Ibig sabihin holiday. Hindi tayo magtrabaho. So sa Monday tayo magsimula sa pag-count. Di ba mga kapatid at mga magulang? 7th day after 6 days work. So kung Monday ang unang araw sa trabaho, ang ikapito, ang 7th day, Sunday. Hindi Saturday. 6th day pa ang Saturday, mga kapatid at mga magulang. So sa ating panahon, kung Monday ang unang araw natin sa trabaho, kung gawin nating sign sa people of God ang 7th day, ang tunay na 7th day sa ating panahon karon, sa ating panahon ngayon, ay tayong mga Katoliko. Tayo ang tunay na Seventh-day Adventist. No? Kung ating unawain ang ating panahon ngayon. No? Dahil Monday na ang unang araw sa trabaho, ang tunay na Seventh-day Adventist, kung gawin nating description sa tunay na iglesia, yung 7th day, no? Ang mga Katolikong Kristiyano ang tunay na Seventh-day Adventist. Dahil hindi naman Sunday ang unang araw sa trabaho natin ngayon. Naka-red ito mga kapatid at mga magulang. Na ngayon, hindi Sabat ang topic natin pero parang humaba ang pagtalakay ko nito, no? Mga kapatid at mga magulang. Anyway, kung may mga Sabadista tayong nakikinig, partial paliwanag ko ito sa mga Sabadistang nakikinig na hindi pa nakaalam kung ano ang stand natin sa aral ng Sabat. Ngayon, puntahan natin yung bakit Roman, no? Dahil sinabi ko last nating program, yung nakaraang linggo, bakit naging Roman ang isa sa mga description sa totoong Church of God o Church of Christ? Now, inamin natin na kung ang pag-usap Catholic Apostolic lang, di ba? Dahil sa Nicene Creed, wala pang Council of Trent. Di ba mga kapatid at mga magulang? Dahil ang description na Roman, huli na itong naidagdag. Baka sabihin ninyo, bawal yung pagdagdag. Hindi bawal ang pagdagdag kung ang dinagdagan natin walang instruction sa Biblia na bawal dagdagan. Dahil hindi naman lahat ng bagay hindi pwedeng dagdagan. Pera natin sa bangko, hindi ba pwedeng dagdagan? Di ba? Ang mga batas ng gobyerno, hindi ba pwedeng dagdagan? Ang mga prayers natin, hindi ba pwedeng dagdagan? Walang ganong aral sa Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang mga batas ng gobyerno. Walang aral ang Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang mga disciplinary law. Walang aral sa Biblia na hindi pwedeng dagdagan ang canon law ng simbahan. Walang ganong turo, mga kapatid at mga magulang. So, pwede tayo makadagdag sa ibang mga bagay. Pero, ang bawal dagdagan, batay sa Biblia, iyon lang ang bawal nating dagdagan. Ano ba ang tinukoy ni Apostol Juan na bawal dagdagan? Yung sinabi niya sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19. Malino naman ang tinukoy ni Juan kung ano ang tinukoy niyang bawal dagdagan. Ang tinukoy ni Juan sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 ay yung sinulat niyang revelation ng Diyos sa kanya sa Book of Revelation. Kung babasahin natin ang Bibliang Katoliko, hanggang chapter 22 verse 21 lang ang Bibliang Katoliko, mga kapatid at mga magulang. At tingnan din ninyo ang inyong mga Biblia, kayo mga Protestante, kung dinagdagan ba ng Katoliko ito. Kung katulad lang tayo,
Katoliko at Protestante, katulad lang ng chapter at verse, no? Sa Book of Revelation, ibig sabihin, hindi dinagdagan ng Katoliko ito. Dahil pareho lang tayo ng Biblia. No? Ang hindi lang pareho natin, yung count sa Old Testament. Dahil lamang ang Katoliko ng 7 books sa Old Testament. Di ba? Dahil sa paniwalang Katoliko kasi, binawasan ito ni Martin Luther ng 7. Pero kung ang mga Protestante ang pasalitain, ang Katoliko daw ang nagdagdag sa Old Testament. Pero ang Katoliko naman ang magsasalita, binawasan. Sino ba ang sino ba ang tama? Akala ko tama ang Protestante noon. No? Pero sa patuloy na pagsusuri ko, kasama pala yung 7 books. Binawasan lang ito ng mga Protestante dahil halimbawa, hindi sila sang-ayon sa doktrina ng purgatory na malinaw ito sa Book of Maccabees. Yung nagdebate kasi si Martin Luther at saka yung pare na nagdepensa sa aral ng purgatory, talo kasi siya eh. Kaya, binawasan niya ang Old Testament. Sabi niya, hindi inspired itong Maccabees. Bakit sinabi niya? Dahil kapag gamitin iyon, no, sa pagdebate, italo siya kasi. Dahil sa Book of Maccabees kasi, may prayer for the dead. Malinaw ito, mga kapatid at mga magulang. Kaya, para hindi ito pwedeng gamitin natin sa debate, sabihin nilang, dinagdag ito ng Katoliko. Dinagdag ito ng Katoliko. Inconsistent sila, mga kapatid at mga magulang, dahil Katoliko naman talaga ang nagdesisyon kung ilan ang bilang sa mga aklat ng scripture natin. Dahil yung mga Hudyo, may authority sila sa Old Testament era. Pero pagdating ng Christianity, wala ng authority ang mga Hudyo. Nasa Christianity na ang authority. Ibig sabihin, kung sino ang nakasunod sa authority ng mga apostol, malinaw naman ang mga obispong Katoliko, sila ang magpasya kung ilan ang gawing bilang sa mga aklat ng ating scripture. Sinabi ng mga obispo natin, 46 ang Old Testament natin, hindi 39. No? At sa New Testament, sinabi ng mga obispo, 27 lang. Tandaan, hindi ito sinabi ng mga apostol sa kanilang panahon, di ba? Dahil sa panahon ng mga apostol, wala pang ready-made New Testament, mga kapatid at mga magulang. Nagsulat sila, pero hindi pa kinukolekta at ginawang libro, iisang libro. Wala, mga kapatid at mga magulang, kung tutuusin, hindi lang 27 books ang sinulat ng mga Kristiyano. Mga obispong Katoliko ang nagpasya kung alin ang isama at napasyahan ng mga obispo, itong 27 lang. Pasya ito ng mga obispo. Bakit nag-agree ang mga Protestante sa napagpasyahan ng mga obispo kung walang authority ang mga obispo? Ito ang tanong ko sa mga kapatid nating Protestante. Kung hindi kayo naniniwala na ang Roman Catholic bishops may authority galing sa Diyos, bakit naniwala kayo sa pasya ng mga obispo na 27 books lang ang New Testament? Hindi ito sinabi o pinasyahan ng mga apostol. Basahin niyo ang Book of Acts. Walang sinabi ang mga apostol na 27 books lang ang New Testament. Ang nagpasya nito, mga successor na nila, ang mga obispo. Pero bakit hindi kayo naniniwala pag sinabi ng mga obispo na 46 ang Old Testament? Bakit gusto ninyong bawasan ng 7? Dahil kapag magdebate, kung isama ang mga librong ito, talo kayo sa debate. Mga kapatid at mga magulang. Wala na akong oras. Kung bakit naging Roman, nahanging naman, hindi ko na-explain. So, hintayin niyo sa susunod na linggo. No? Pero alam kong ang iba sa inyo nakaalam na, yung mga avid listeners natin. Dahil paulit-ulit na itong ginawang topic ko sa palatuntunan ito. Okay, itutuloy natin ito alang-alang sa mga hindi pa nakaalam, no? Sa susunod na linggo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.